Okay, so let's start. So good afternoon, good evening, and good morning to everyone. So my name is Miss Leia Domingo. I am your homeroom teacher as well as the advisor of 8 Boston. So a few reminders para lang po before we start the discussion. So first, stay updated. Kasi stay updated, dapat po through text, calls, chat, dapat po aware po tayo. I-check niyo po kita minsan-minsan lang. So as your classmates, teachers, or you can use the weekly home learning plan po na binigay namin sa inyo last time. Yun po yung naka-stapler na 3 pages. Nakalagay doon yung mga gawain or tasks for the day for each subject or the first 4 subjects. Yun po yung need po nila matapos. So you can use that as a guide. Ngayon, kung merong special instruction si teacher, make sure na lang po na i-check natin or sumilip-silip tayo paminsan-minsan sa ating group chat. At least po once a day kung kaya po natin. Second, for parents, guardians, huwag kalimutan na i-keep track ang progress ng ating mga anak gamit ang monitoring form or feedback form. So, yun po yung binigay po namin sa inyo last time during the previous module distribution. So, ano po, sasagutan niyo po kasi yun. Titignan niyo kung ano po yung mga books, modules po na nakuha niyo po last time. And then, pati po yung study habits ng anak niyo po. Ganun po yun. Kung may mga tanong po kayo regarding or clarifications, you can ask me after I have posted this or uh, after the video. So next, wag sasagutan ang mismong module or worksheet. Paulit-ulit po tayo dyan ha. Ito po ay isang malaking at seryosong paalala ko po sa inyo. Huwag niyong sagutan ang mismong module o worksheet. Hindi po yun pwedeng sulatan. Government property po yan. Meron po kayong notebook or bond paper or intermediate pad na pagsusulatan po. Doon po tayo magsagot. Iwasan din po na dumihan, babuyin o itapon ng ating mga module. Huwag din pong pipicturan. Yan. Nakikita ko po kasi sa iba, pinipicturan po nila yung kanilang module. Iwasan po natin, hindi po yun pwede. Next, ang pwede lamang sulatan ay ang ating monitoring form. Yung monitoring form po, ang magsasagot po doon ay ating parents. Ayan, parents or guardians. So, number 4. So, kung may tanong tayo, huwag tayo mahihiyang ilapit ito sa ating advisor or sa ating assistant advisor, which is Ma'am Alzate. So, next. Ayan. So, welcome to the Homeroom Guidance Quarter 1, Module 1, which is Level Up Your Studying Habits. So, this is prepared by me. So, every Friday, magkakaroon po tayo ng homeroom guidance. So, yung homeroom guidance po natin, ito po yan, discussion regarding yung mga study habits natin, uh, family matters, anything na magpapablossom ng ating holistic learning. Ayan. So, before we start, kamusta kayo? Diba? Anong nararamdaman nyo ngayong week na to? Nag-start na tayo officially ng ating classes. So, from Monday to Thursday, nagkaroon kayo ng different subjects. Kamusta naman yun? Anong naramdaman nyo? Napagod pa kayo? Aha, ayan. Na-stress pa? Nakikita ko sa iba sa inyo sa ating mga chat na medyo active yung iba. Yung iba naman, medyo parang naliligaw pa. Pero okay lang naman yan. Normal lang yan. Medyo naninibago pa tayong lahat. So, basta kung may mga tanong kayo, huwag kayo mahihiyang ilapit yan sa ating mga guro o sa inyong mga kaklase. Tandaan nyo, meron kayong mga officers, yung mga leaders or moderators and sub-moderators po kayong nakalalay para sa inyo. And then, nandito kami ng inyong assistant advisor at advisor para kayo i-assist. So, yung parents nyo nandyan din. Kung nalilito kayo, maaari kayong lumapit sa kanila. Kung si parents nahihirapan, parents, pwede kayo lumapit din sa amin. So, wag niyo pong isipin na mag-isa kayo. Kakasama tayong lahat dito. Ayan. So, ayan po.
a few acknowledgement. Ayan. So, no copyright shall subsist in any work of the government of the Philippines. However, prior to the government prior to the approval of the government agency or the office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit, such agency or office may, among other things, impose as a condition the payment of royalties. So, in Tagalog po, or in simpler terms, iwasan po nating gamitin na bilang sa atin ang mga gawa or ang mga produkto ng ating government or which is the module itself. Hindi po yan gawa ng isang tao lamang. Gawa po yan ng buong DepEd. So, kung may mga tao mamagasabing bayaran nyo to, ganyan-ganyan, hindi po. Libre po ito. Libre po ang ating mga modules at dahil libre po ito, hindi po natin, kailangan po natin itong alagaan ng mabuti. Ayan. So, Homeroom Guidance, Grade 8, Quarter 1, Module 1, Level Up Your Studying Habits. So, let's start. So, a few reminders sa ating mga guardians and then parents. So, maaari po natin itong basahin. Babasahin ko lamang yung mga importanteng detalye. Pwede niyo pong i-post kung gusto niyo po. I suggest na i-post po natin ito. Ang akin lamang is bibigyan ko lang siya ng konting pahayag. Ayan. So, ang homeroom guidance melts ay ginawa upang matulungan ang mga mag-aaral para may patuloy ang pagkatuto sa kabila ng pagbabagong dulot ng ating ng current na pandemya. Ang homeroom guidance or HG ay naglalayong maituro ang mga kasanayan sa buhay o life skill sa pamamagitan ng self-directed learning modules. Nakatuon ito sa tatlong mahalagang domain. Ito ang academic, personal and social, at career development. Binigyan focus sa homeroom guidance MELT ang mga gawaing makakatulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkakaroon ng rasyonal na pag-iisip or rational thinking, malusog o maayos na pag-uugali, healthy behavior, at positibong disposition or positive disposition na higit na kailangan sa panahong ito. So bilang mga magulang, malaki ang ating gampanin upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. So aside from parents and guardians, pati yung ating mga kasama sa bahay, malaki po ang ating papel para matulungan ating mga mag-aaral na matapos o magawa o magampanan ang mga task na needed sa homeroom guidance module na ito. So, hinihingi ng kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan niya ang mga hamon sa buhay. Ayan, may sakutupad na mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuwan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito. Next, isinulat ang module na ito upang gabayanan yung mag-aaral na linangin ang kanyang aspetong personal at sosyal at akademiko at karera. Ito ay dinisenyo para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng physical na presensya sa paaralan. Bilang tugon sa direktiba na nagpagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19. Maaaring may pagkakataon na hindi nahingin ng mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod ng mga tagubilin at pagsagot ng mga tanong sa bawat bahagi ng gawain. Opo, mayroon po tayong mga task dito na kailangan i-share ni student or ng ating mag-aaral yung mga experiences nila or magtatanong sila sa inyo. Humihingi po kami ng inyong suporta at ng inyong guidance para po matapos po ito or para po magawa po ito ng maayos ang ating mag-aaral. Nakakapag-develop din po ito ng bonding sa pamilya. So, no worries po tayo doon.
Makakatulong aralin nito upang hubugin ang kanyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng katangian, kakayahan, damdamin at pananaw ng bawat tao. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng module ng tapat. Siguraduhin din na maipapasa niya ang kanyang sagutang papel sa petsa at oras na tinakda ng kanyang gurong tagapayo. So, isaset ko na lang po yung schedule kung kailan kayo kailangan magpasa nito. For now, we'll have the session 1. So, no worries po muna tayo doon. I-discuss ko po yan thoroughly. Ayan. Introductory message. For the learner, this module is designed to help you in academic-related needs, concerns affecting your individuality, relationship with others, and interaction with the community, and interest, talents, and skills discovery, which will help you to explore future career options and opportunities. So, meron po iba't iba tayong mga interactive activities na dapat nyo pong gawin. Meron tayong let's try this. Keep in mind, you can do it. What I have learned. Share your thoughts and feelings. So, enjoy natin to. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya nakakatakot. Madali lang naman siya. Let's be positive. Ayan. Ayan po. As you can see, module number 1. Level up your studying habits. So, for the learning objective, at the end of this module, you are expected to, number 1, discuss your practices of effective studying habits. Ayan. I-discuss natin yan sa ating family. Number 2, identify different ways of improving study habits. And number 3, improve study habit plans. Ayan, so the period is week 1 of quarter 1. Ayan, so week 1 po natin to gagawin. Next, suggested time allotment. So, 180 minutes. So, around 2 hours po ito. Ayan. Pero hatiin ko po yung video for 3. So, tapusin nyo muna itong first video and then after nyo gawin siya, next video naman tayo gawin yung next video and then third video. Paunti-unti lang. Take it slow. Okay? So, materials needed, a clean sheet of paper and a ball pen. So, sa akin, so for my subject, so for my case, mas maganda po na sa notebook nyo na lang, kung meron kayong homeroom notebook, dun nyo po sagutan para po kapag tayo nagpapasa is, ano na lang po, isang kumpulan na lang. Ayan. Lagyan na ng design. Alam nyo naman yung kulay ni Ma'am Domingo, sinabi ko naman na sa inyo, diba? Ayan. So, introduction. In this module, you will discover your areas of strength and identify your weakness in studies. You will learn about your learning style, tips on how to organize your study time, and ways to improve your school performance. As you advance into grade 8, you will be progressing to a new set of lessons which demand more of your time and effort in school and at home. It is necessary to discover your plans and develop a study habit which go along with your learning style. Take this module very seriously. It will be a big help for you to survive the various challenges throughout your stay in school. You can do it. Patagalog, huwag kayong mag-alala. So, sa module na ito, malalaman nyo kung ano-ano yung mga strength and yung mga weaknesses sa inyong pag-aaral or sa inyong habit sa pag-aaral. Dito malaman nyo kung ano yung mga tips or iba't ibang klase ng style na pwede nyong gawin para magkaroon kayo ng healthy studying habit or time para ma-improve naman or para ma-improve din ang ating school performance.
Siyempre, since kayo ay grade 8, matured na po tayo, so magkakaroon po kayo ng demand or magkakaroon kayo ng much more or magkakaroon ng need ng much more patience, attention, oras, and effort sa activities na kailangan nyo gawin sa bahay at sa eskwelahan. So, necessary po na ma-discover nyo yung plans or makadiscover kayo ng plans at makagawa kayo ng study habit na kaya o appropriate sa inyong learning style. Yun po yung halimbawa, kayo po ba ay more on mag-take down notes kayo or mas nakakapag-aral kayo kapag kayo lang mag-isa? Ayan. So, seryoso po itong module na to. Sasagutan po ito ng maayos. Gagawin po lahat ng activities ng maayos. Ayan. So, let's start. Session number 1. So, let's try this. Ayan, nag-stop siya. So, suggested time allotment. Ayan, pasensya na nag-stop tayo ng kaunti. So, let's try this. Suggested time allotment is 10 minutes. So, how do you study well? So, recall your study habits when you were in grade 7. Tandaan niyo ulit, balikan. Ano yung mga naging habits mo nung ikaw ay grade 7 pa lamang? On a piece of paper or on your notebook, list down the steps and strategies of studying a lesson in your preparation for a quiz or exam. Share it with your family members. So, ito kailangan ng cooperation ng ating family members. Ilista nyo po at least 10 to 5 or rather 5 to 10 mga strategies or steps na ginagawa nyo para makapag-aral kayo or para makapag-prepare kayo sa isang quiz or sa exam. Kayo po ba ay nagka-cramming? Kayo po ba ay ang ginagawa nyo 1 week before the exam, nagbabasa na kayo ng mga notes o kumukuha na kayo ng mga notes? O kayo po ba yung tipong nagkakaroon ng studying session kasama ang mga classmates? Ayan. So, share niyo po yan sa inyong family members. Need po yan. Para malaman nyo rin kung ano yung uri ng activity or ano yung uri ng studying habits na meron ng ating family members. Okay. So, next, so the processing questions. So, on a piece of paper or on your notebook, write your answer to the following questions. Number 1, did you find it easy to share studying habits with your family members? Ayan. Tingin niyo po ba medyo hindi naman po ba nakakahiya or proud ba kayo na ayun yung habit nyo para before kayo ay mag-aral? Pero there's nothing wrong naman with your studying habits. So, no worries naman po tayo doon. Huwag kayong matakot na mag-share sa inyong pamilya. Okay lang po yan. So, bakit ayun ang naramdaman nyo? I-share nyo, isulat nyo sa inyong notebook para po ma-assess natin. And number 2, how do you plan to improve your study habits during this time of the pandemic or during this time of pandemic? Ano yung balak natin para medyo ma-improve naman kahit paano yung studying habits natin? Magkakaroon po ba kayo ng sarili nyong oras? For example, mas nakakapag-aral ako kapag 9 o'clock hanggang 4 or 9 o'clock hanggang 12. Kayang-kaya ko pa mag-focus and then from 12 o'clock to 1, kakain muna ako kasi hindi na muna kaya ng utak ko. Nahihirapan ako mag-isip ng gutom. Lahat naman tayo siguro. And then from 1 o'clock to 5, okay ulit ako, kaya ko na ulit mag-aral. And then from 6 onwards, parang tama na muna pag-aaral. Nakikipag-bonding muna ako sa pamilya ko. So let's explore this. Part 1. So the suggested time allotment is 20 minutes.
Ayan. So, suggested po yan. Meaning, within 20 minutes, dapat matapos nyo ito. So, my study habits. Effective or not effective? The following statement are some of the study habit practices. Check. The yes column if you practice it and the no column if you don't. Copy and answer it on a piece of paper. Ulitin ko. Basahin ng maigi ang mga study habit practices. Ito po yan. Mga halimbawa ng study habit practices na ginagawa ng karamihan. So, checkan niyo po yung yes kung ito ay ginagawa nyo. Checkan ng no kung hindi. Ito po ay copy and answer. So, kukopihin nyo and then sasagutan sa inyong papel o sa inyong notebook. Ayan. A few seconds para picturean or para kopihin nyo. Okay. Are you done? Okay, next. Let us explore this. Part 2. So suggested time, it's still 20 minutes. Kasama pa rin siya nung part 1 kanina. So then categorize the studying habits, whether they are effective studying habits or ineffective studying habits. So, di ba kanina may pinasagutan ako sa inyo ito, study habit practices. So, isusulat nyo naman siya dito under the effective studying habits or ineffective studying habits. Alin dun sa mga halimbawa na pinakita ko kanina, yung pinasagutan ko ng yes or no, yung tingin yung effective at yung tingin yung hindi effective. So, isulat nyo na siya. Copy and answer din po. Ayan. So, a few minutes, a few seconds para makapag-isip, para makapagsagot. Ayan. Tapos na po ba? Okay. Hindi pa? Okay lang yan. Post mo na lang. Ayan. So, very good. So, processing questions naman po tayo. So, please answer on a clean sheet of paper or on your notebook or on your homeroom guidance notebook. So, based on your answers for number 1, based on your answers above, what did you realize regarding your study habits? Ano ang ating na-realize sa ating studying habits base sa naging sagot nyo sa mga ito? And number 2, how do you feel about it? Ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay medyo nalungkot? Medyo satisfied naman? O medyo nag-alala? Ano po? Bakit? Okay. Are you done answering? Kasagutan po ito. A short sentence or explanation will do. No worries po tayo dyan. Ayan. Ayusin lang po natin pagkasulat ha. Baka hindi mabasa ng ma'am nyo. Ayan. So, let's explore this. Part 3. So, this one, 30 minutes. Ayan. So, suggested time is 30 minutes. So, our family's best award. Ayan. Ano ba yung mga awards? So, number 1, request your family members or anyone available in your household to be in one place. So, during dinner or any free time for collaborative discussion for this activity. So, if no one is available, connect to your family or friends through social media like Facebook, Twitter, Instagram, and so on. So, for number 1, lahat po tayo makikooperate dito ha. Ask ang inyong family members kung pwede kayong magstay sa isang lugar, for example, living room nyo, or during discussion sa free time nyo, o kaya habang nalagyan tayo ng drama-rama sa hapon, o kaya dinner, ayan. So, magkakaroon lang kayo ng quick discussion lang. So, on a clean sheet of paper, list down the names of your family members and their roles. For example, si Juan ay ang inyong itay. Si Maria ang inyong inay. Ganyan. Lagay nyo lang yung name. Kahit ano lang yung first name.
Sa pinakataas, lagay nyo na lang, for example, Suarez family. Ayan. And then, name nila. Sino yung father, sino yung mother, sino yung sister, sino yung younger brother. Ayan. So, number 3, ask each member regarding their experience or academic award received during their school days or any appreciation they got when they were still young. Ito po. So, tanong naman sila, paisa-isa ha. Ano yung mga nakuha nila or ano yung mga best experiences nila nung sila ay bata pa or yung sila ay medyo young pa. Ayan. So, pwedeng either elementary, high school, college. Ayan. Yung sila ay nag-aaral pa or nung mga nagkatrabaho pa sila, ganyan. Let them identify their sorry for that, or study habits that make them receive such award. Ano yung mga effective studying habits na ginagawa nila dati na tingin nila ay effective, na nakatulong sa kanila para makakuha ng ganong klaseng award? Next, number 5. Solicit any idea among family members on the effective ways to learn during this time of pandemic. So, mag-ask kayo sa family members nyo, ano kaya yung naiisip nila or tingin nila possible or effective ways para makapag-aral ng maayos during or para makapagkaroon ng effective studying habits during this pandemic. Number 6, list down the ideas shared by the family members that you think may help you to plan and prepare for your study. So, among everything na sinabi sa ng family members mo, i-jot down mo or isulat mo, ano-ano yung tingin mo makakatulong sa'yo sa pag-aaral mo ngayon or ngayong during this pandemic. Ayan. So, once you're done with that, let's answer some processing questions. Yung processing questions, mga halimbawa po yun ng mga reflection natin. So, ano yung mga napag-isip-isip natin? So, as I've said earlier, please answer this on a clean sheet of paper or on your notebook. So, number 1, did the activity help you discover other effective study habits from your family members, friends that suit your personal preferences or personality? Ano yung mga na-discover nyo na effective studying habits galing sa inyong pamilya na tingin nyo makakatulong sa or mas appropriate din sa inyo base sa inyong preferences o sa inyong personality? Number 2, is it important to have a study habit which suits one's personality? Why? Okay. Number 2, ulitin ko ha. Tingin niyo po ba importante magkaroon ng study habits na appropriate para sa personality ng isang tao? Bakit? Yun. Sagutan po yun ha. Make sure na, ayan. So yun po yung ating session 1. So let's stop here for the video. Yan, kung may mga tanong kayo later, send nyo lang sa ating group GC o sa ating group page or under the post na paglalagyan ko nito. So if you have any clarification, post nyo lang. Ayan, kung nahirapan kayong tignan, post lang. Magkakaroon po pa rin tayo ng quick discussion or quick consultation sa Google Meet at saka sa chat, pati sa group page, sa ating schedule. Alam niyo naman schedule natin. Ayan. So, once you're done with the session 1, you can proceed to session 2. Make sure po na tapusin muna yung ating mga task at gawin ito ng maayos. Okay? So, yan. Thank you very much, class.
I hope you have a great day.